Ano ba tong sinasabi ni Attorney Harry Roque sa kanyang vlog? Ko na mabuting tao itong si PBBM. Ang aking suggestion, my humble suggestion, magpa-drug test si Presidente. Dahil dyan po lalabas ang katotohanan kung siya ay gumagamit o gumamit ng droga. Magkakaroon po yan ng residual effect. So, tingin ko po, karapatan ng taong bayan yan. At syempre, yan po ay para din sa kabutihan ng Presidente. Napanood ko, partner, no? Yes. Yung tungkol kay PBBM na sinasabi nga niya, una in-explain niya kung bakit sinuportahan niya. Diba? Si PBBM. Samantalang hindi siya makamarcos. Oo, samantala hindi siya makamarcos. Kahit yung pamilya doon niya. Hindi makamarcos. Nang una, tapatan lang. Hindi po ako supporter ng mga Marcos. In fact, ang pamilya ko ay oposisyon sa pamilyang ni Marcos. Ang lola ko po ay pinsan buo ni Jovito Salonga. So talagang hindi po ako supporter ni Marcos. Saka human rights lawyer siya. Oo. Kaya against siya sa pamilya Marcos. Oo. So ngayon dahil sa yung kanyang leader na si VP Sara, sumanib. Diba? Okay, sa unit team. At sila ay nagsama, partner. Diba? Kaya tinanggap niya. Kaya tinanggap niya. Well, in fact, siya daw unang inimbitahan para sumali sa unit team para tumakbo bilang senador. Okay. Pero, nang nagdesisyon po si Inday Sara na tumakbo bilang Vice President, nakakatambalan niya ang Presidente Marcos, alam mo, nag-isip talaga ako na may darating sa punto ng isang tao, lalo na sa nasa politika, na dapat magtiwala sa desisyon ng kanyang kinikilalang leader. At dahil nagdesisyon nga si Inday Sara na tumakbo bilang Vice President ni PBBM, nagkaroon naman ako ng open mind. Hindi naman ako bulag na sumunod lang kay VP Sara, no? Tinignan ko talaga ang pagkatao ni PBBM. So, ang impression doon niya, partner, mabait. Mapakumbaba, napaka-humble na tao si PBBM. Naging guest po namin si PBBM. Yun po yung kauna-unang pagkakataon niya na nakabalik siya sa Malacanang. Doon ko po siya in-interview mismo sa Malacanang. At sabi nga niya, wow, parang deja vu kasi nga, matapos ang halos 30 years na wala sila sa Malacanang, ako yung una nagpapasok sa kanya sa Malacanang. Ano naging impression ko kay PBBM? Napaka-humble. Okay? Napaka-down to earth. Hindi mo akalain na anak ng presidente, hindi mo akalain naging senator na, naging governor, naging congressman. Down to earth. Pero matapos yun, nangangampanya na, hindi pa official na kampanya, umiikot. Nakasabay ko umiikot si PBBM. Una-una sa Cebu. Dalawang beses po yan. Isa sa bahay ni Congresswoman Owano na sabay kami nagtanghalian. Ganun po, na-reinforce yung pagkakakilala ko sa kanya na napakabait, napaka-mild-mannered, napaka-down to earth. Tapos, nung kagabihan mo yun, nagkaroon din ng dinner na hosted by Mike Rama, Mayor Mike Raman. At doon ko nakita na, ibang klase pala talaga itong si PBBM, down to earth and likable. So yun po yung naging impression ko sa kanya. So nung sumapi na nga si VP Sara kay PBBM, medyo kampante naman ako. Dahil kung hambog yan, kung mayabang yan, talagang hindi ako sasama. Pero na-disarm ako kasi una-una talagang down to earth. Talagang walang ka-ere-ere. Hahangaan mo talaga. At saka napakabait. Now, siyempre, noon pa man, naririnig ko na yung chismis na di umano ay gumagamit ng droga o gumamit ng droga. Noon pa man, naririnig ko na yung chismis na di umano ay gumagamit ng droga o gumamit ng droga. Nung na niya, nakausap na niya. Pero, nung narinig niya ang mga binabanggit tungkol kay PBBM na di umano na gumagamit ito ng pulburon. Okay. Ibig sabihin ay? Droga. Oo. Gumagamit ng droga. So, pero hindi pa rin daw siya naniniwala. So, siyempre ako, pinagmamasdan ko naman siya. Wala naman ako nakitang kahit anong signs na siya ay gumagamit ng droga. Ang alam ko nga, napakabait. Kung ikay napakabait at down to earth, siguro, parang hindi ka gumagamit ng droga kasi alam naman natin na sisira yung utak ng mga gumagamit ng droga. No? So anyway, yan po yung konteksto kung bakit sumapi rin ako sa unit team. No. Pero marami na rin siyang mga naririnig. Isa nga daw dyan, yung isang retiradong opisyal ng militar, partner. Yes. No. Presidente, ay ang aking assessment, mukha namang mabuting tao. Kaya, I had no problems na sumama sa unit team. In fact, ako yung kauna-unahan nilang kinuhang senador. Pangalawa lang po, si Senator Jinggoy. So ngayon, gaya ninyo, naririnig ko rin yung mga sinasabi ni Maharlika. In fact, si Maharlika, nagulat ako na panay ang banat niya sa mag-asawa
dahil nga dito sa pulburon. Pero hindi pa rin daw siya naniniwala. Mhm. No. Pero marami na rin siyang mga naririnig. Mm-mm. Isa nga daw dyan, yung isang retiradong opisyal ng militar, partner. Yes. Oo. No, na sinasabi din. Oh. Okay. Actually, Okay, delete ko yun. partner. So, mamaya explain ko sa iyo kung ano Oo. sinabi nun. Oo. Mm. So, to make the long story short, Okay. dun sa kanyang vlog, Anong nire-request niya? dapat magpa-drug test daw Ouch. si Pangulo. Kasi, ang isang leader daw na gumagamit ng isang bawal na gamot, partner, ay labag. Siyempre, alam naman natin yan, labag sa batas. Oo. Lalo tigit ang isang Pangulo, partner, siya yung law executioner. Yes. Tagapagpapatupad ng batas. Hindi ako naniniwala. Wala akong sapat na impormasyon. Pero ang sasabihin ko lang, kung sakaling may katotohanan yan, ano ang implikasyon yan sa pagiging presidente? Well, alam niyo po, ang paggamit ng coke ay pinagbabawal. Labag sa batas. Pinarurusahan po ang gumagamit, pinarurusahan ang nagtutulak. Mas mabigat ang parusa sa mga nagtutulak kaysa sa gumagamit kasi biktima nga ang gumagamit. Pero labag pa rin po yan sa batas. Now, alam naman natin ang presidente, siya yung chief executioner ng batas. Siya yung nagpapatupad ng batas. So kung may katotohanan ang mga paratang nitong si Maharlika at nitong Clemente na gumagamit ng pinagbabawal na gamot ang ating presidente, yan po ay labag sa batas. Dahil yan po ay labag sa ating batas, yung Dangerous Drugs Code, yan po ay po pwede maging ground for impeachment. Anong basihan? Betrayal of public trust. Alam niyo po itong betrayal of public trust. Kaya pagpapatupad ng batas. At nakakatakot daw, partner, kung ang isang mataas na lider ng bansa ay, partner, gumagamit ng yung effects ng nito bawal ay na hindi gamot, maganda. ang effect tama, hindi maganda. Ano ngayon? Bakit ko naman ito sinasabi? Kung hindi naman ako naniniwala na gumagamit ng droga si Presidente at si Lam. So tingin ko po, kapag isang Presidente ay pinagbibintangan na gumagamit ng droga, abay, may pakailam ang publiko. Kasi unang-una, yan ay labag sa batas na dapat pinapatupad ng Presidente. Pangalawa, nakaka-impluwensya yan sa desisyon ng Presidente. Mantakin nyo ang desisyon kung makikipaggera sa China, maiimpluwensyahan ng droga. Mantakin nyo yung desisyon kung ipakukulong ang mga Duterte sa ICC sa Hague, baka naiimpluwensyahan ng droga. Yung pagkikipag-usap sa mga terorista, baka naiimpluwensyahan ng droga. Lalo't higit, partner, ay yung ginawang desisyon daw sa pagbibigay uli ng may mga binabanggit siya. Pagpasok ulit sa ICC. Pagpasok sa ICC. Yung Actually, hindi pagpasok. Parang pagpayag na makapasok. Ang binanggit niya, yung ipapakulong ang mga Duterte. Diba? At yung pagpapaggera sa hindi naman China. Kasi meron siyang gustong At pagbibigyan daw muli ang mga terorista. Meron ba? Yung kasi may peace talks? Oo. Lahat naman ng presidente natin nagbalak namang mag-peace talks, partner. At yun ay partner ng responsibilidad ng isang Pangulo. Siyempre gusto niya lahat ng mga anak niya. Para mabigyan muli ng pag-asa. Diba? So partner, ganito naman ang basa natin. Pero ang sabi niya, hindi siya naniniwala. Ayun na nga Pero ulitin ko po hindi pa ako naniniwala na gumagamit ng droga si PBBM or si Lam. Sabi-sabi lang yan. Ang sa akin lang, kung may katotohanan, abay, yan po ay isang ground for impeachment para matanggal ang isang nakaupong presidente. Kasi saan ka naman nakakita na ang presidente na dapat nagpapatupad ng batas, lalong-lalo na mga batas sa pinagbabawal na droga, ay gumagamit. So impeachable offense po yan, betrayal of public trust. So, ano ngayon? Bakit ko naman ito sinasabi? Kung hindi naman ako naniniwala na gumagamit ng droga si presidente at si Lam. Well, alam niyo po kasi, sa ating saligang batas, may bagong probisyon. Ang bagong probisyon ay yung karapatan ng taong bayan sa impormasyon sa mga bagay-bagay na nakakaapekto sa kanila. The right of the people to information on matters affecting their lives. So tingin ko po, kapag isang presidente ay pinagbibintangan na gumagamit ng droga, abay, may pakailam ang publiko. Hindi siya naniniwala. Ako din, hindi ako naniniwala. Imposible kasi nakikita naman natin kung gaano kaano partner, kaseryoso ang ating Pangulo ngayon sa paghahanap ng mga solusyon sa problema. Actually, partner, ito lang sa akin. Diba? Ito lang sa akin. Lawyer siya Diba? Sana, yung mga nabibitawan niya ring salita, especially patungkol sa Pangulo, dapat medyo may pagka-responsable.
Alam mo yun? He should be responsible. Okay. Sa mga nababanggit niya. Kasi, kilala siyang tao. Diba? Pwede siya makapag-influence dahil sa masasabi niyang hindi tama. Diba? Kahit sabihin niya, partner, kasi yung start nito, nung sinabi niya dito, mabait. Sobrang bait ni PBBM. Diba? Ganun. Para bang wala siyang nakikita. Di naman niya nakikitaan na ito ay gumagamit ng droga. Pero kalagitnaan, meron siyang iba nais iparating sa kanya mga viewers. Diba? Kahit sabihin niya, di ako naniniwalang nagdodroga. Kasi napaka-humble nga doon ng Pangulo. Mabait. At hindi naman daw ganun ang mga tao na gumagamit ng droga. So wala siyang hindi niya kinakitaan ng senyales. Wala siyang nakikitang signs. Kung wala kang kinakitaan senyales, partner, huwag ka nang magbigay ng ibang idea sa viewers mo. Napapalabasin mo kung gumagamit man ng illegal na droga. Bakit, partner? Unang-una, saan niya ba nakuha? Yung impormasyon. Yung impormasyon. Hindi naman sa gobyerno. So merong karapatan na malaman ng taong bayan kung may katotohanan. Ito mga paratang ni Maharlika at ni Clemente at dumadami na po ang mga nagsasabi Yan po ang problema, hindi lang si Maharlika. Tapos, sasabihin na ang dami niya nang nadidinig. Una, kanino nyo ba nadidinig? Nakita mo na ba? Diba? Kahit nga si Pangulong Duterte, sabi niya, wala yan. Kasi kung meron yan, noon pa yan lumabas. Diba? Kung wala iyan, bilang abogado, diba, bago ka kung meron, dapat makakita ka muna ng ebidensya. Mahirap gumawa ng kwento na sasabihin mo, ay, hindi ako naniniwalang meron. Pero kung meron, ganito sitwasyon. Mas marami pa yung kwento mo sa bad effects kung meron video sa paggamit ng droga ng Pangulo. Diba? Ang sa akin lang, being a lawyer, alam niya na sa korte, hindi tumatayo ang chismis. Diba? At dapat, partner, pakita ka muna ng ebidensya bago mo hingin yung tao na patunayan mong wala kang kasalanan. Baligtad Para bang wala pa kayo napapakitang ebidensya, dahil sabi nga ni Pangulong Duterte, ni dating Pangulong Duterte, wala yan. Kasi kung meron yan, lumabas na. So, kung wala, bakit kailangan nyo pang i-discuss kung meron? Diba? So, ito partner ito yung tinatawag na parang perception You're giving a perception sa mga listeners nyo na kapag hindi gumamit, yung critical thinking at naniniwala sa'yo because you're former spokes. Diba? Public figure. Tama. Diba? Paniniwalaan ka. Pwede kang paniwalaan. Lawyer ka. Ano yung effect nung diniscuss mo na wala ka pang ebidensya kung hindi hearsay? Alam naman natin na ang hearsay evidence hindi tumatayo sa korte. So what's the point? Alam mo, kahit sabihin mo na, ang bait ni PBBM, mabait, wala akong nakikita. But the fact, the fact na you discuss the possibility na kung meron video, meron kang intensyon. Meron kang nais na dalhin sa tao. Diba? Alam mo, kahit sabihin mo na wala ito, pero pag ito nakasira sa paniniwala natin bilang mga Pilipino, masira yung isip natin sa baka nga. Diba? Pinabababa nyo yung pagtiwala ng tao sa ating Pangulo. Kahit ito kahit itong sinasabi niyang yung ex-militar, partner, wala siyang nakikita. Sinabi lang niya na kung mapakita to, kung meron talaga, mag-aalsa ang tao or magagalit ang tao. So, di ba, doon nyo, mind conditioning, palabas
na ito. Hindi ba ito dapat na sinasawata? Oo. Pinipigilan to, partner. Kasi Pangulo ng Pilipinas ang Correct. sinisiraan nyo. Diba? Okay. Sabi mo nga, wala siyang personal knowledge. Diba? Tapos, ang dami, sabi pa ni dating Pangulong Duterte, mga mayor daw. Alam niya, mayor daw. Nandito sa ano niya yun, sa kanyang press conference. Doon sa last Saturday, if I'm not mistaken, sinabi niya mga mayor gumagamit. Okay? Ba't hindi kaya yan muna ang paimbestigahan mo? Kasi may nagsabi na eh. Merong may alam, dating Pangulo. Well, I can say that hindi lang leader dito, maraming mayor dito nagpupuking. There's no such thing. Kasi kung nandyan pa yan, tagal na lumabas yan. Wala yan. O, di ba? Dati pa yan may mga narco-list, partner. Di ba? Kung totoo yung sinasabi nyo, na ang leader hindi dapat na gumagamit ng droga, bakit di pa imbestigan ito sinasabi nyo mga mayor dahil baka pag nagdesisyon yan para sa kanilang constituents, delikado. Di ba? At least yan, may nagsabi na si Pangulong Duterte. At may ebidensya. Oo. Magkaposible, may hawak siyang ebidensya. Dating Pangulo to. Hindi ito basta-basta vlogger. May ano siya may intel fund. Na para kumuha lahat ng paraan, partner na para kumalab ng ebidensya. Dapat naamoy na to. At that time, na may confidential funds din si VP Sara. Dapat, di ba? Lalo na taga Davao siya. Correct. Ito pa. Kung totoo, sabi nga niya, wala naman siya nararamdaman na gumagamit. Partner, kung umikot na to, kasi unang binanggit ito ni Pangulong Duterte, magkakampanyahan, that's 2021, right? Bakit wala sa narco list ng dating Pangulong Duterte? Actually, nakita ko yung dating list niya 2016. Wala. Si PBBM. So, kung dati pa niyang nabanggit na may gumagamit na droga, bakit wala sa listahan niya? Sa matrix ng Pangulo dati. Okay? So, akin lang, partner. Sinasabi nga niya, ang kanyang perception, ang kanyang impresyon, mabait, partner. At siya mismo personal, hindi siya naniniwala. Bakit ini-encourage niya magpa-drug test? Yun na nga, partner Ba't ini-encourage niya na magpa-drug test kung hindi ka naman pala naniniwala? Yan. Ito sinabi niya ha, sa saligang batas daw kasi, ang mga Pilipino ay mayroong karapatang malaman ang katotohanan. Diba? Pero partner, anong katotohanan ang gusto mong malaman kung ito ay binibintang lang? Diba? Hindi ba dapat ikaw as a lawyer, kinausap mo itong mga vloggers na ito? Kilala mo naman, sabi mo, diba? Kilala mo naman sila. Di mo tinawagan at humingi ka ng kopya. Okay? Partner, kasi ganito, meron kasing umuugong mga kayubi. Okay? Kung bakit, ito, dalawang teorya daw. It's either wala talaga, or kung meron man, itina-timing. Ano yung timing, partner? Pag tiniming mo, parang kinakount nila na kapag lumabas ito, video na to, at syempre, aaangat si VP Sara. Parang si Madam Gloria pwede pang tumakbo sa susunod na eleksyon. Hindi bawal. Yun daw yung tina-timing. See, nakikita yung yung motibo nyo sa pagdidiscuss ng droga na to. Ng ganitong klaseng mga issue. Kino-correlate pa rin kasi ni Atty. Harry Roque na kung may video. Bakit may video ba daw silang ilalabas? Parte kasi yun yung unang pinalutang nila. Na may video. Na may video. Diba? Tapos parang, ito pa, may isang militar, sinabi niya na, parang ginagawang pang blackmail, partner. Kaya dapat, parang bumaba na kayo or wag nyo nang papasukin ng ICC dito. Basta meron sila mga kondisyon para hindi na ilabas. Tapos ngayon papakita nyo na parang totoong meron. Tapos
sasabihin nyo, ay hindi ako naniniwala. Pero kung meron. O, di ba, partner? Huwag kayong mag-theory-theory ng ganyan. Kasi abogado kayo. Diba? Masama, hindi maganda yung intensyong nakikita ng karamihan sa ginagawa nyo. Kasi, kahit naman kayo sumuporta sa ibang mga politiko na gusto nyo, so be it, partner. Pero hindi ganitong klaseng dirty tricks, dirty tactics, partner, na para masira yung Pangulo. Sabi ko nga, partner, mga kayubi, di nga ako maka Marcos. Hindi siya yung kandidato ko. Pero, sabi ko nga, once natapos ang eleksyon, magkaisa tayo lahat. Pero para pabaksakin nyo, siraan yung Pangulo, at maging sabihin nyo na impeachable offense to. Diba? Betrayal of public trust, partner. Parang meron kayong binubuo sa isip ng tao na maybe at sinasuggest pa niya na sumailalim sa drug test. Oo. So anong aking rekomendasyon? Well, dahil may karapatan po ang taong bayan sa impormasyon na nakakaapekto sa kanilang pang-araw na buhay, at dahil gusto ko rin malaman ng katotohanan, dahil ako gusto kong ma-assure ang sarili kong hindi ako nagkamali doon sa assessment ko na mabuting tao itong si PBBM, ang aking suggestion, my humble suggestion, magpa-drug test si Presidente. Dahil dyan po lalabas ang katotohanan kung siya ay gumagamit o gumamit ng droga. Magkakaroon po yan ng residual effect. So, tingin ko po, karapatan ng taong bayan yan. At siyempre, yan po ay para din sa kabutihan ng Presidente ng malinaw at mapasinungalingan yung mga paratang. Ayaw ko naman po na palaging pinagbibintangan na gumagamit ng droga ang aking Presidente. Gusto ko malinis din ang pangalan ni Presidente. At sa pamamagitan ng siyensya sa drug test, yan po ay mapapatunayan o mapapasinungalingan. Test. Oo. Tapos sabi pa niya, sa dinami-dami ng aking naririnig, oo nga, dinig lang. Oo. Pero saan ang ebidensya mo? Oo. Diba dapat bilang abogado, look for an evidence. Credible evidence, partner. Hindi yung na Photoshop or na edit. Delikado yun. Marami nang kaya mag-edit kaya yan. Nga, partner. Diba? So medyo hindi ko naging gusto yung kanyang pananaw dito bilang isa kang kinikilalang abogado. Bakit ang Pangulo na mag-undergo sa drug test when in fact kayo pa yung walang ebidensya? No. When in fact kayo pa yung walang ebidensya? No, correct. Diba? Kung siya mismo, binanggit naman niya dun sa kanyang vlog na hindi siya naniniwala, bakit mo partner? Bakit mo insist? Insist. Sasabihin mo. Kasi, tama yung point mo, partner. Bilang abogado, alam mo, partner, kung ano yung totoo dyan. Diba? Bilang dyan, partner, sa sitwasyon ngayon ng napakarami ho tayong mga kababayan na umaasa sa ating Pangulo. Walang iba hong inaasahan ng ating mga kababayan kung hindi. Kanino ho ba tumututog ng lahat ng mga Pilipino na apektado, partner, sa sitwasyon ngayon ng taas ng bilihin? Ang Pangulo. Di ba? Sa Pangulo sila umaasa, partner, na maghanap pa ng paraan. So, sa tingin ko, hindi siguro ang panahon, partner, para sirain natin, di ba? With that, partner, with that kind of issue, foul yun. Kasi, partner, pwede natin tuligsain ang Pangulo. Let's say, sabi ko nga, sobrang budget. Sobrang expenses sa biyahe. Yes. Bakit maraming anomalya sa ibang mga departamento? So, yun na, yung mga sobrang paggastos na naka-flag ng COA. Pwede yun siyang tuligsain dyan. Kasi yan, may record. Correct. Pero yung Bolboron issue, it's foul. It's a foul. Yes, foul yun. Correct. Diba? Ito, yung mga reaction partner ng ating mga kayubi. May AI na ho kaya nagagawin yan. Kaya dapat ho mag-ingat mga tao bago maniwala. Correct. Yan. Alam mo naman yung technology ngayon, di ba? Attorney, since 2019, wala nang pakialam ang mga tao sa ebidensya sa panghuhusga ng ibang tao. Correct. Yan ang mahirap Perception nga di ba?
di ba sa social media, ganun naman talaga. Yan. Halos lahat eh. Sa partner, paano? Hanggang bukas, magkita't magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire Castro, nagpapalala ang huwag tulugan na inyong karapatan. Mga kasama, thank you. Mga kasama, samahan niyo uli ang ating nag-iisang abogada ng bayan, Atty. Claire Castro, at ang inyong lingkod. Dito pa rin sa ating palatuntunan ng Usapang Batas.